Okay kabayan, sa araw na ito muli po nating babalikan ang produksyon ng Gracilaria Seaweeds na sinili po ng ating alamin sa bayan ng Santo Tomas sa La Union. Ang taniman po ay makikita sa dalampasigan ng kanilang bayan sa pagitan ng Rosario at ng La Union. Sir, ito bang technology, di ba sa inyo nanggaling ang technology? Na-develop ng DMMSU, funded by Picard. Ibig sabihin, yung mga expert ninyo, yung mga nasa fishery sector, marine, develop ng technology? Hindi po Picard ang nagde-develop yan. Kami lang nagpa-fund. Then the implementing agencies, sila ang nag-research at nagsaliksik para alamin yung buong technology na yan. How do you determine the amount that you would give them sa isang proyekto, halimbawa sa seaweeds? So, anong magiging batayan natin? Dahil nga lamang tayo, ang gusto lang natin magawa ay patunayan yung technology behind itong practices na to. Karaniwan mga nasa 2 hanggang 5 milyon ang pwede naming And for how many months or years period na gagamitin ng pondo? Kung ang project ay madaling, yung tinatawag natin na cycle o kaya season ay maikli lamang, mga 2 taon ay po pwede na. And after the 2-year period, will there be an extension or shall we say additional plus the requirements funding na ibibigay kayo? Depende doon sa resulta ng project. So kung halimbawa yung project ay medyo equipment intensive, pwede namin i-refer sa ibang projects ng DOST tulad ng setup. Ngayon kung yung project naman ay hindi, depende sa needs rin ng project eh. Halimbawa sila, kailangan nila ng tulong sa marketing. Pwede namin sila tulungan through another module na tinatawag namin Technomart. So ang focus naman nun ay value addition at marketing. Gracilaria Seaweeds kabayan sa bayan ng Santo Tomas na dinayo ng ating alamin sa pakikipag-ugnayan sa Picard, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development. Dito po sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, ito pong nakikita po ninyo, Gracilaria Seaweeds, katatanim po lamang at ating pong sinusubaybayan sa palatuntunang ating alamin. Huwag po kayong lalayo. Mamayang konti, mga dagdag kaalaman sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at mga palatuntunang pangkabuhayan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date?
It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, maraming kababayan natin ngayon ang nahihilig sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng baboy, manok, iba't ibang uri ng ducks, pato o itik na nagbibigay ng kita at aliw sa mga nag-aalaga. Sa ngayon kabayan, ang pinakasentro ng paraan ng pag-aalaga ay yaong likas o native, kung hindi man organiko, upang anilay makaiwas sa masamang epekto ng mga gamot o kemikal. Kung kaya't halos lahat ng mga namimili ng karne ay hanap ang organiko o likas na uri ng karne ng hayop na kanilang iniluluto. Halimbawa, sa mga uri ng manok, hanap din yaong tinatawag na free-range chicken. Anilay malasa ang laman, hindi halos nakakakuha o nabibigyan ng mga pakaing may halong kemikal. Okay naman itong hawak nating ito. Chris, ano namang klase yan? Ito po ay huluano. Bakit yung tinawag na huluano? Galing po ito ng hulo. Sa hulo ha? Okay. Ano ang pagkakaiba ng huluano sa Parawakan at saka sa Rhode Island at saka yung sa native nating Banaba? Ito po ay malaki pong pagkakaiba. Anong pagkakaiba? Sa balahibo, manipis ang balahibo. Okay. Mas mabigat. Mas magandang karne. Mas magandang karne ha. Marami ka na nakakaing manok dito, no ha? Okay. Sabi mo, pagka yan ay gusto kong iluto, mas magandang iluto yung matanda na. Bakit? Mas malasa po kaysa sa bata. Anong pagkakaiba nito sa mga batang manok na ibang klase? Kasi yung bata po iba yung karne ng yung lasa. At saka yung pag ginagat mo, ibang mas malambot. Ayun. Yung bata. Bata, ito naman. Ito makunat. Kasi matanda na. Pagka matanda, makunat na ha? Kaya pang palambutin, mas malasa talaga. Pero sa lasa siya okay. Oo, mas malasa. Pero sabi mo, yung balahibo niya medyo may kanipisan ng kaunti. Manipis po. Kaysa kumpara natin sa Parawakan at saka sa Rhode Island. Tapos yung dumadako tayo palagi doon sa pangingitlog, ano? Kapag ka ito'y pinaris natin sa mga babae at mga lalaki, mga itlog ang ibinibigay, naglilimlim ba ito? Opo, naglilimlim. Okay. Sa bawat limlim niya, mga ilang itlog ay binibigay? Mga 20. 20 rin, ganon? Opo. Mga ilan ang napipisa? Mga 15 to 18 eggs lang. Kabayan, alam po ninyo, darating ang araw na higit na maraming tao ang maghahanap ng mga uri ng hayop na hindi pinakakain ng mga bagay na may halong kemikal o mga gamot upang makaiwas sa mga pinsalang bigay nito at dulot ng kemikal sa ating kalusugan. Ayon sa mga ulat sa labas ng Pilipinas, kabayan, ito rin ang mga kaganapan sa maraming bansa. Likas na alagain, kabayan, sa larangan ng pananakahan at pangisdaan mula sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products,
Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, antabay po kayo sa ating mga kasagutan sa mga tanong at kahilingan sa palatuntunang ating alamin. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, unahin po natin ang ilang katanungan mula kina Romulo Tamundong ng Pampanga at Rolando Bisaya ng Rizal. Ito po ay may kaugnayan sa mga naipalabas po natin. Halimbawa, ang ukol sa igat o eel. Ang mga similya po nito ay nakukuha sa mga ilog at mga sapa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. May mga kabayan po tayong nanguhuli po nito. Subukan po ninyo kabayan ang Pansipit River sa Batangas, malapit po sa bayan ng Laurel. Ipagtanong po ninyo ang mga kabayan po nating nanghuhuli ng igat. Ang isa pang medyo may kalayuan kabayan ay sa Apari sa Cagayan. Marami po doong nanghuhuli po ng igat kabayan. Ang ukol naman sa proyektong Kawayan, ang Picard sa Los Baños ay may mga kaugnay na producer po sa Kawayan sa Dimsu sa Batac, Ilocos Norte na atin pong naipalabas. Doon po ninyo makikita ang naitatanong po ninyong mga makinarya ukol sa mga gamit sa produktong Kawayan. Joe, kung mapupuntahan natin ng MMSU, meron kayong departamento na engineering department dito sa inyong tanggapan, sa inyong eskwelahan. Ano ang ginagawa ninyo dito sa tinatawag nating Kawayan E-Products Department? So dito sa amin, ang concentration ko, ang assignment ko yung design yung mga machines. Okay. And at the same time, yung mayroon din kaming counting shop to promote yung mga magagawa ng mga machines namin. Okay. Yun. Anong sa ngayon, anong mga makinarya ang na-develop mo na? So, ang una, meron tayong kiln dryer, nandyan. Okay. Then, pagkatapos doon, yung round pole cutter. Then, pagkatapos yung width sizer. Then, pagkatapos yung thickness sizer. At saka yung disc sander, pero ito, yung disc sander,
surplus Japan na ito, hindi na namin dinevelop ito. Ito yung mga basic machines sa paggawa ng engineered kawayan products. Kung i-explain natin bawat isa. Doon sa umpisa muna, anong ginagawa niyan? So, ang ginagawa yung kiln dryer is to accelerate the drying process. Meron kayo niyan, ha? Mayroon kami. Kasi, ang importante kasi, to accelerate, kasi halimbawa, meron kang pangmadalian na order. Aha. Pag wala kang dryer, pag sun-dry ka lang, ang kailangan kasi yun ay 6 months. Okay. Matagal. Paano na yung rush? So, yung kiln dryer, from 6 months, magiging 20 days. 20 days lang, okay. Pagkatapos ng pagpapatuyo, ano susunod? So, pagkatapos doon, yung full cutting. Aha. Pero bago dyan, yung kiln dryer pa, mayroon pa tayong yung moisture tester. Okay. Kasi importante yung moisture tester. Kasi pag hindi patuyo yung kawayan mo at inassemble mo na, 1 month after, uuka-uka na. Bakit? Nag-shrink. Kasi nung inassemble mo, mataas pa yung moisture content. So, yung mga ibang shop dyan, hindi sila gumagamit ng moisture content, moisture meter. Okay. Pag-uusapan yung moisture, ano? Yung ibang ordinaryong kawayan, kapag ka ito hindi natuyong mabuti, binubukbok. Ito ba pag nanggaling sa kin system ninyo, kin drying system ninyo, hindi na bubukbukin? Hindi naman guarantee yung galing sa kiln dryer. Kasi yung bukbok, mayroon kasing chemical content yung kawayan na inaatake ng bukbok. Oo. Wala nang wood preservative na inilalagay. Natural method ang ginagamit ko. Gano'n. Oo. Okay. Pagkatapos, yung mga makinarya na yan, dinevelop mo yan? Oo. So, yung mga machines na yan, naka-register na sa parent office. Paano mo natutunan yung development ng mga makinarya? Sarili bang isip yan? Sariling isip at saka mahilig kasi ako sa mga pagde-design ng mga machine. Okay. And how long have you been doing this for MMSU? 10 years more. And paano ka na-discover ng Picard? Yung Picard, kasi priority naman nila yung bamboo na commodity. Then at the same time, gumagawa rin kami ng mga research noon about bamboo. Then nag-propose kami ng mga project, inaprobahan nila na for funding. So ito, we work together, Picard and MSU. So ito na yung mga outputs namin. Meron ka bang sariling ideya na sabi mo, nagpo-propose kayo, no? Pinropose mo sa kanila at tinanggap naman ng MMSU? Hindi, MMSU ang nag-propose sa Picard. Hindi, ibig sabihin, kay ikaw mismo, personal, wala kang na ideya na ipinropose mo sa kanila? Marami noon. Oo, makinarya noon. At saka hindi lang naman Picard ang tumutulong sa amin, meron din yung TAPE, DOST TAPE, Technology Promotion Institute, at saka sa NEDA, sa Fisher. Hindi ibig sabihin, ikaw mismo personal, marami kang ideya na na-contribute? Oo. Oo. Saan mo natutunan yan? Mahilig ako magbasa ng libro at saka hilig ko talaga sa machines. Ganun. Alam mo, isa sa mga hinahanap ko rito na hindi ko natagpuan, nakita ko yan sa Japan, ano? Yung kawayan, binasa, parang ini-spray, pagkatapos ipinasok sa isang parang, parang may init, apoy, paglabas, tabla na. Wala pa ba tayo niyan? Wala pa. Medyo marami pa atang bigas na kakainin natin. Sana bago maubos yung bigas, matutunan na natin yan. Ano? Ang mahirap naman, okay naman yung technology na gano'n, pero siguro ito muna tayo, may isang operator per process para mas marami employment natin. Ano nagagawa nyo na nakikita ko dito mga produkto nito, itong mga kawayan na to? So, ito yung product natin na raw material natin na nagawa itong mga machines natin. Pag titignan natin, uniformly size, ibig sabihin, equal yung width, almost straight. Pag tignan ko, almost straight na. At saka yung thickness, almost the same. So, that's why we call it engineered. So, the same principle ng kahoy, yung kahoy natin, yung from log, kinonvert mo na lumber, let's say 2x2, 2x3, marami ka nang magagawa. Okay. So the same principle in-apply namin dito sa kawayan. So uniformly sized, marami ka nang magagawa. Sa
Sa ngayon kabayan, marami na ang nakikitang gamit ng kawayan. At nabalitaan po natin na ito ay nagiging isang malaking proyektong maaaring pagkakitaan ng ating mga kababayan. Okay kabayan, bamboo, kawayan. Ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, mga halimbawa ng iba't ibang seminar na pinamamahalaan po ng ating palatuntunan sa Gabayan sa Kabuhayan na pwede po ninyong salihan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, marami kayong mapagpipiliang seminar ukol sa mga proyektong pangkabuhayan o panghanap buhay na handog ng GSK Gabayan sa Kabuhayan. Ang ilan dito ay ang tilapia production, hog raising, meat processing, commercial bread making, o kaya'y cakes and pastries, ice cream production, perfume production, candle making, at marami pang iba. Madaling pagkakitaan at kailangan lamang ang maliit na puhunan. Bueno, narito ang isang halimbawa ng mga seminar na ating pong binanggit. Panoorin po ninyo kabayan. Ang dami kasi sa tilapia kasi may mga different kinds of mga lahi. Yung galing sa yung sinasabi lang FAS na ito ay sa CLSU, yung breeder na yon. Yung isa naman yung Get Excel galing sa BIFAR na breeders. So dapat pagka tayo ay pumunta sa isang hatchery, tanungin natin saan po galing yung mga breeders nyo.
isa po yun, isang tatanungin natin, saan po galing ang breeders natin? So pag sinabi nilang, may mga sinabi silang institution, i-check, pwede nyo kaming tanungin, o i-text ko kami, o yung mga technician namin doon, sabihin nyo, ano ba tong maganda ba tong kwan na to? Yung breeder na to, o kwan? Kasi may different na lahi kasi yan eh. So very critical kasi ang, yun nga sa fry, sa fingerlings, kasi talagang dyan sa una pa lang, kahit pakainin mo yan, o manganganak yan dahil hindi siya na sex reverse, ganon. O ano ba yung mga kwan, kailangan mong tanungin lahat yon. At hindi ka basta-basta bibili. Kasi isang pinaka-critical yan, una pa lang yan, dapat malaman mo na kung kwan yan, maganda na yung lahi o ano, saan bang galing. So may mga reputable talaga tayong mga kwan, mga agencies o mga na nagbibigay ng mga magagandang breeder sa mga mga hatcheries. Alam po ninyo kabayan, noong isang araw ay may mga nagtanong po sa ating palatuntunan, isang grupo na namamahala po sa mga kabayan nating may kapansanan na nais na dumalo sa ilang seminar po ng GSK. Kung mayroong paraan para ilang seminar ang maisagawa sa kanilang lugar. Alam po ninyo, pwede po yan kabayan. Kahit na po ilan, kaya ng inyong venue, maisasagawa po ng GSK ang mga seminar. Dati na po naming nagagawa yan sa mga bayan-bayan. Kontak lamang po kayo kabayan sa ating palatuntunan. GSK, Gabayan sa Kabuhayan ng Palatuntunan, ating alamin. Mamaya kabayan, mga katanungan pa rin na ating nakalap mula sa mga kababayan nating dumadalo sa mga seminar at pulong-pulong na ating naisasagawa sa palatuntunang ating alamin sa pakikipag-ugnayan sa FeedPro. Mamaya po sa ating extension service pagkalipas lamang ng ating alamin advertisers directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng FeedPro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit.
PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Kabayan, ang talakayan sa mga pulong-pulong na naisasagawa ng ating alamin at FeedPro ay mayroong layuning makapagpahusay po sa mga nag-aalaga ng baboy sa mga paraang kanilang ginagamit sa kanilang mga proyekto. Pinag-uusapan ang ukol sa wasto at maayos na paraan sa pag-aalaga upang maiwasan ang maruming kapaligiran, ang masamang amoy at kasama na rin ang mga paraang makakaiwas sa mga sakit na maaaring tumama sa inyong mga alaga. Ito po ang pinakasentro ng talakayan sa mga nasabing pagpupulong-pulong. Bakit palaging 1 ml ang ibinibigay na gamot per 10 kilograms? Bakit ganon? Yan po ang international standard dosage sa hayop. Yan po ay pare-pareho po yan sa kahit anong klase ng gamot. Kasi yun po ang pinaka-safe. Safe na level po ng pagbibigay ng gamot sa hayop. Kaya 1 ml per 10 po. Kaya pagka ang baboy mo ay tumimbang ng 10 kilo, isang lang yun, 1 ml. Minsan nga nagkamali ako, di po ba? Oo. Ang sabi ko sa kanya, 1 ml per 1 kilo. Nagkamali ako. Kaya overdose. Overdose. Sabi ko mali. Buti may text. Mabilis na. Nagmumuta, namumula ang mga mata. Ano raw ang dapat na iturok kung hindi po antibiotic ang pamumula at pagmumuta ng mata? Sabi mo rito, konektado sa baga. Kaya ang gamitin ay tamang antibiotic. Ipaliwanag mo, mayroon ka sinabing amoxicillin, etc., etc., etc. Okay. Actually, tama yun, no? Yung pagka ang baboy nyo namumula ang mata, nagmumuta, may conjunctivitis po yun. Wala po yung sore eyes. Pero namumula dahil nga po, yung excretion ng fluid doon sa kanyang mata, malakas. So yung mga foreign material, mga dust and everything, nag-harbor po dito yan. Kaya namumuo po yung dumi. Tawag yung muta. So pagka napabayaan po ninyo, saka actually yung feeling niya doon mainit. Mainit yon, pati katawan. Tapos loss of appetite, wala pong ganang kumain. Ngayon, pag nakita niyo yung baboy na ganun, ang tingnan nyo kung inuubo, sinisipon. Pero kadalasan po sa ganyan dito sa atin sa Pilipinas, yung mga ganong klase ng baboy, konektado sa baga. Kasi ang number 1 na sakit talaga ng baboy, pneumonia dito. Kahit sa backyard, very common po yung ubo-ubo, sipon, ganyan. So, pagka nakita nyo yun, kailangan magtanong na kayo sa mga veterinaryo nyo, kung meron kayo, o di kaya doon sa mga may karanasan, para mabigyan kayo ng tamang gamot. Alam po ninyo, kabayan, sa pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy, makasisiguro kayong kikita at lalaki ang inyong proyekto kung susundin ang payo ng mga dalubhasa. Sa paraan ng pag-aalaga, nangunguna ang maayos na kapaligiran. Dito po, naipapayo ang PIGS. Una, ang paggamit ng ipa sa sahig ng bahayan ng baboy. Naririyan din ang maayos na sahig tulad ng plastic matting o kaya'y bakal. At ang nasa ilalim po nito, simentadong sahig na
nilalatagan ng tubig upang hindi magkaroon ng masamang amoy sa bahayan. Ang water pool sa likuran na magsisilbing paliguan ng baboy kung mainit ang panahon ay makababawas din ng masamang amoy. At siyempre ang pakaing Feed Pro na walang halong anumang kemikal upang maging malusog ang inyong mga alaga. Ang lahat ng ito, kabayan, ay pinapayo ng ating alamin at Feed Pro sa ating extension service at mga seminar at talakayan sa pag-aalaga ng baboy. Extension service ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Pwede nating ipakain sa ating mga baboy na iwas sa maraming kemikal. Manipis ang taba, mabuti sa mga may edad na, lalo na sa mga bata. Noon, pinahihinto yung kulungan namin. Pero nung nagpalit kami ng Feed Pro, wala nang pumupuntang nagpapahinto. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay, kabayan, mamaya sa huling bahagi ng ating palatuntunan ang produksyon ng Gracilaria seaweeds, isa sa mga proyektong pangkabuhayang itinataguyod ng PCARD, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development, sa bayan po ng Santo Tomas sa lalawigan ng La Union. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunang ating alamin at narito po tayo sa Barangay Rabon sa Rosario, La Union. Ano po, nasa boundary kami ng Pangasinan at ng La Union. At kinabibilangan po natin ay mga kababayan po nating pumasok sa isang proyekto na pinangangasiwaan po at binibigyan ng suporta ng PCARD ng DOST. At ito po ang pagtatanim ng Gracilaria seaweeds sa ating mga dalampasigan na ngayon ay pinapasukan po ng ating mga kababayang mangingisda at mga kababayan po natin balang araw ay magiging milyonaryo sa pagtatanim ng seaweeds. Okay, tanungin muna natin itong si Jean. Jean, paano niyong pinili itong mga barangay na ito para pumasok sa nasabing proyekto? Unang-una po, marami ditong Gracilaria.
At saka dito ho nagpupuntahan yung mga tao kung panahon na ho ng Gracilaria. So ang ginagawa namin, tinitingnan ho namin sa pag-harvest ho nila, baka maubos na kasi masyado hong effective yung pag-harvest nila rito eh. So ang ginawa namin, nag-isip kami ng paraan na kung paano maipipreserve natin yung mga tumutubong Gracilaria. Discriminately ha? Hindi ho yun. At ngayon, natuto sila. Makikita ho nyo mamaya, ayan na ho ang ating farm. Ibig sabihin, yung buong karagatan na aking nakikita ngayon, baka naman makita tayo ng mga nasa barkong Chinese, ano? Yun lang ho may mga floaters ho muna. Dito lang muna sila. Dito ho muna. Medyo malalim na ho banda ron eh. Hindi pwede sa laot? Hindi na ho po pwede. Dito lang ho yan. Kailangan ng substrate kasi. By how many feet at inches kaya ang dapat na lalim? Ang pinakamababa ho is mga 1 foot, pwede na. Ganun, pwede. So, dito lang sa malapit dito, pwede. Yan lang ho, nandyan lang sila. Okay naman pala. Mamaya, yan lang, may naglalakad na. Mamaya, may dala na yan mga Gracilaria. Sila po, sina Rubirosa at saka si Senyora Nympha. Okay. At diretso tayo. Sino yung papakilala natin? Okay. Ito po ang ating co-operator, si Rogelio Buado. Mr. Buado, dito tayo. Mr. Buado, Roger. Yan. Dito po kabayan si Ka Roger. Ka Roger kababayan ka namin sa Ibaan Rogelio na lang. Ayaw na Ka Roger. Okay, Rogelio, nung nilapitan ka nila Jean at saka nila Vicky, ano ang naging reaction mo dito sa Yung unang-una ano ang naging reaction mo sa nasabing proyekto? Sabi ko po sa kanila, baka po mahirapan po tayo kasi maalon po dito sa amin eh. Okay. Pero sinubukan din namin po, kaya lang umipiktive naman po, kaya tinuloy-tuloy po namin. Pero kahit bumagyo naman po, mayroon pa rin matitirang mga ugat-ugat sa mga inilagay namin na tali dyan na modules. Yung bago kayo pinasukan ng Picard at saka ng Dimsu, ano yung paraan ng pagkuha nyo ng Gracilaria? Inaano po namin dyan sa batuhan po, yung parang kinukuha lang po sa batuhan. Pero hindi naman siya masyadong naano kasi may mga nakukuha namin mga bato-bato siya. Opo, yung mga parang ugat-ugat niya po. Kaya naisipan nila Sir Jim at ng Dimso na gumawa ng parang modules po na pagtatamnan po namin. Yung nabalitaan ko, sabi nila nung araw daw, basta't may nang hingi, binibigay na lang ninyo. Opo, kasi po hindi po namin alam kung paano po namin gagamitin yon kasi nandyan lang naman po. Nagkalat lang ano? Nagkalat lang po naman siya eh. At yung mga binibigyan, natutuwa naman? Opo, natutuwa po. Siyempre, libre na po yun eh. Teka muna, kinakain ba ninyo yung Gracilaria? Kinakain po na press po yan. Anuhan po lang ng ng kamatis at saka bagong po. Ayos na po. Ayos na? Pero alam mo kinakain niya, bakit hindi nyo ipinagbibili? Sa dami naman po kasi mahirap po yung marketing nung una. Opo. Ngayon, sabi mo, noon mahirap ang marketing, ngayon? Ganon pa rin po, kung minsan. Kasi by order po kasi yan. Kung minsan may mag-order po sa amin ng sako-sako, kukuhaan po namin. Ganon. Opo. At pagkakuha ninyo, may natitira pa? Meron pa po. At ilan ang kasama mo rito na nagtatanim ng Gracilaria? Marami po, kumukulang po na kuhan po kami, 20. 20. Lahat yan ba kumikita? Kumikita naman po. Hindi naman sa tayo'y nagmamalaki sa pagkita natin, ano? Sa isang bentahan, mga ilang kilong na ibebenta mo? Sa isang bintahan po Lahat kayo isang grupo na. Ay, minsanan lang po kasi kami na kuhan. Pag may mag-order, kung ilang sako yung kukuhin nila, 4 sako na po yung per sako na. Sa isang sako, ilang kilo? Sa sariwa po na ganyan, may 40 po na kilo po yun. 40 ang kilo. Tapos pagkatuyo? Parang 10:1 po yung tuyo niya. Pagka sariwa, magkano? Mas yung presyo niya po. 5 pesos, 10 pesos, 15? Sa isang sako kasi po, pinaano lang po namin ng 100. Sa isang sako? Tuyo yun? Tuyo? Dry po. Sariwa po. Sariwa. Pagka pinatuyo na ninyo, mas matas na po kasi. Mga magkano, 1,000 na? Hindi naman po. sa isang grams po ng Gracilaria yung malinis na po, 30 pesos po. May 30 na. So sa isang sako, ilang 30 pesos yun? Anong 30 pesos?
100. Mahigit siguro, sir. Mahigit. So, kita na. Ay, sa misis, pagka kumikita, nakangiti lang. Ano pangalan nila? Lisa Sumiga po, sir. Aling Lisa, kayo katulong-tulong din dito? Opo. Ano ginagawa ninyo pag nagtatanim o pag umaani na? Lahat po, sir. Nagtatanim, umaani, tsaka nagpapadried po kami. Opo. Pero mas gusto ninyo yung umaani tsaka nagbebenta? Opo. Para nakokontrol, ano, ha? Hindi nila alam, ano, ha? Kayo naman po. Ganon din po. Marie Cris Bado po. Marie Cris, husband yung una ba, hindi nyo pinapansin niyang Gracilaria? Hindi po namin alam na makakain pala yan, sir. Ganon? Oo po. Hindi nyo alam na mataas ang sustansya niya sa katawan ng tao? Kaya nang pumunta dito si Doc, marami palang kwan na pwedeng iluto or kwan ilagay sa mga kwan. Sa mga ulam, ganun. Pero mas mahalaga sa inyo yung binibenta na. Opo, syempre po, para kumikita. At pagka ganito, ano ang binabalak nyong gawin dito, Roger? Dito ka Roger. Ano ang binabalak mong gawin dito? Palalakihin ba ninyo yan? Lalaparan ninyo ang taniman? Sana po. Hindi, ibig sabihin, pagka gusto nyong itanim pala, sino magbibigay sa inyo ng suporta para malagyan yung lahat dyan? Sila Sir Jim po, yung nagbibigay po ng suporta sa amin. Ano? Yung BFAR po, mayroon na rin pong binigay po sa amin. Parang extension po niya. Extension, yung lugar. Pero yung pondo? Sa BFAR naman po, manggagaling po. Opo. Okay. Meron na po dyan eh. Meron na kayong pera dyan? Mga materials po. Akala ko nandiyan yung pera, titignan ko kung nandiyan eh. Wala po, hindi po sila nagbibigay ng pera po, puro mga materials po lahat. Ano bang gamit yan? Net? Ano? Yung doon po kay Doc Mamhut po, yung mga modules po, yung net. Yung sa tali lang po. Sa BFAR naman po. Okay, Vicky, nasambili ka sandali. Hindi ba yung pagtatanim natin ng yukyuma nakatali rin sa mga PC Ay, opo sir. Ibang naman 'yon, method. Ibig sabihin pareho din ba halos na nakatali at saka yung nasa net? Sa palagay ko, yung nakanet kasi may protection yung katawan, yung thallus ng Gracilaria. So, ito may protection na kung nawawash out siya, hindi kaagad-agad napuputol. Ang yukyoma kasi, ang thallus niya, ang katawan niya, medyo makapal. Nakatali yun, ano? Nakatali siya. Kumpara sa Gracilaria, pino yung thallus. So, ano yung thallus? Yung katawan. Yun ang tawag natin sa katawan ng Gracilaria. So, kung naka-net siya, nandun sa loob yung katawan niya, mas napoprotektahan sa breakage. Compare doon sa nakahang lang, nakatali lang, exposed sa... Sino nagturo sa inyo yung sistema na nakatali? T-H-A-L-U-S, thallus, ano? Okay. Sino nagsabi sa inyo na mas magaling yan? Actually, ito ay pinag-aralan ng gusto ni Dr. Mamhut. Kasama rin ako. Ayan po. Yan, di ba nga sabi nila, two heads are better than one. So, pinag-compare namin, tinignan namin yung mga technology sa ibang bansa. At saka, tinignan namin yung appropriateness, yung benefits at advantage using yung net module over yung sa tali lang. Okay, kabayan ko, sa Barangay Ramon, kinalalagyan po ng palatuntunan ng ating alamin. Kasama po natin dito ang DIMSU, ang PCARD, at ang ating pong mga kababayang pumasok sa isang proyekto na kagaya po ng Gracilaria Production sa ating karagatan. Hanggang sa muli!